Ang mga larawang ito na iyong nakikita ay inilathala ng analistang militar na si Chuck Farrer at kinumpirma ng Kyiv Independent. Ito ay mga sundalo mula sa ika-425 Rehimento ng paglusob ng Ukranya, isang elite na unit na tinatawag nilang Skelia. At tingnan mo kung ano ang ginagawa nila sa larawang ito. Itinataas nila muli ang bandila ng Ukranya sa gusali ng munisipyo ng Pokrovsk. Mukhang isang simpleng bagay lang, di ba? Pero sandali lang. Dahil ang nagpapabaliw talaga sa larawang ito ay hindi lang ang tapang nila. Ganito ang nangyayari sa kabila ng gusaling yun. Mayroong 170,000 sundalong Ruso doon. 170,000. Kahit ganoon, hindi pa rin napigilan ng kalaban na mabawi ng unit ng mga sundalong Ukranyano ang mahalagang gusaling iyon. Hayaan mong ilagay ko ito sa perspektibo para mas maintindihan mo ang nangyayari. Grabe ang mga numero. 170,000 sundalo. Iyan ang opisyal na bilang na inilabas ng presidente ng Ukraine na si Zelensky noong Nobyembre ng 2025. Para malaman mo, mas marami ito kaysa ginamit ng Russia nang salakayin ng Crimea noong 2014. Mas marami pang sundalo na nakatutok sa isang lugar kaysa sa nakita natin sa Europa mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Lahat ng ito ay para sa isang misyon, sakupin ang Pokrovsk, lungsod na may 50,000 katao bago dumating ang taglamig. Gusto mo bang malaman bakit sila nagmamadali? Simple lang. Kailangan ni Putin magpakita ng kahit ano lang. Kasi mahigit 1 taon na, parang natatagalan ang gyera at wala namang masyadong nangyayari. Napakaliit ng mga nakukuhang teritoryo sa mapa. At sa politika, kailangan niya ng isang tagumpay bago matakpan ng niebe ng taglamig ang lahat. Perpekto ang Pokrovsk. Isang mahalagang lungsod, isang susi sa lohistika, isang simbolo. Kung makukuha ng Rusya ang Pokrovsk, pwedeng lumabas si Putin sa telebisyon at sabihin sa mga Ruso, "Tingnan nyo, gumagana ito." Sulit ang sakripisyo. Kaya, inilagay niya lahat sa isang taya. 170,000 tao, artilyeriya, mga supply, at inutusan niyang umatake. Heto na ang nakakaintrigang bahagi. Ika-5 ng Nobyembre 2025. Nagdiriwang ang medyang Ruso. Naglalathala ng larawan ng bandilang Ruso sa Pokrovsk at sinasabing nasa kanilang ganap na kontrol ang lungsod. Garantisadong tagumpay. Eksaktong nung oras na iyon, nagpasya ang mga tropang Ukranyano mula sa ika-425 Rehimento na sirain ang kasiyahan. Pumasok sila sa tinatawag na Gray Zone. Alam mo ba kung ano yon? Yan ang gitna ng labanan kung saan walang ganap na kontrol, delikado at pinagtatalunan ang lahat. Pumunta sila sa gabi at agad-agad na-ambush sila na sumira sa sasakyan nila. Pero hindi sila sumuko. Lumaban sila hanggang makapasok sa munisipyo. Nilinis nila ang gusali mula sa mga Ruso at ginawa nila ang nakita mo sa larawang iyon. Muli nilang itinaas ang bandila ng Ukraine. Ngayon, mag-isip ka kasama ko. Tingnan mo ang epekto nito sa lahat ng propagandang Ruso. Halos tuluyan itong nawasak. Lahat ng magagandang litrato, mga pahayag ng tagumpay, at sakripisyo ng libu-libong sundalo para makarating doon. Nauwi sa wala ang lahat dahil sa isang operasyon ng isang rehimento. Sa sandaling pumasok ang attack team sa gusali ng konseho ng munisipyo, nagsimula na ang paglilinis. Ginamit ang elemento ng sorpresa, winasak ng mga grupo ang kalaban na nasa gitna ng gusali. Sa wakas narinig ng punong himpilan ang matagal nilang hinihintay. Matagumpay na natapos ang misyon. Ayos, ikaw ang pinakamahusay. Ikaw ang pinakamahusay, magtago ka at makipag-ugnayan ka. Umandar kami at nilinis ang gusali. Nilipol namin ang kalaban doon. At pagkatapos ay itinaas namin ang bandila ng Ukraine. Natapos na ang aming trabaho. At naging malinaw ang tanong ng lahat. Paano ito nangyari? May 170,000 kang sundalo sa rehiyon pero di mo maprotektahan ang isang gusali? Ang sagot sa tanong na yan ang nagpapakawili sa kwento dahil dinadala tayo nito sa puso ng pagbabago ng digmaan. May terminong ginagamit ng militar para dito, zona ng kamatayan.
Tingnan mo kung paano ito ipinaliwanag ng Ukranyanong military analyst na si Mykola Bielyeskov. Noong unang digmaang pandaigdig, ang espasyo sa gitna ng mga trintsera, tinatawag na walang taong lupa, ay maaaring may lapad na 200 o 300 metro. Ngayon, ang lugar na yan ay may 15 sa 20 kilometro kada panig. Alam mo ba kung ano ang dahilan ng pagbabagong ito? Hindi mas malalaking tangke ang dahilan. Hindi rin mas malalakas na artilleriya. Mga drone ang dahilan. Yung maliliit na drone, yung first-person view, yung may thermal camera at mga pampasabog. Bibigyan kita ng simpleng halimbawa para mas ma-imagine mo. Isipin mong ikaw ang commander ng isang tangke ng Rusya na sumusugod papunta sa Pokrovsk. Ang tangke mo ay 50 tonelada at milyon-milyon ang halaga. Sa sandaling pumasok ka sa loob ng 15 kilometrong zona na iyon, natutukoy agad ng mga sensor ng Ukranya ang init ng makina mo. Isang lalaki na nakaupo ng ilang kilometro ang layo na kumokontrol ng drone na kasinlaki lang ng kahon ng sapatos ay natatanggap ang lokasyon mo. Pagkalipas ng ilang minuto, sumisid ang drone sa pinakamahinang bahagi ng tangke mo. 50 toneladang bakal ay nagiging tumpok ng luma. Hindi lang ito minsan nangyayari, palagi at sistematiko itong nangyayari. Kaya, ginawa ng mga general ng Rusya ang tila lohikal. Inalis nila ang mga tangke sa labanan, inalis ang mga armored na sasakyan dahil nagiging sobrang dali na silang targetin. Pero ito ang problema. Pag wala ang armored na sasakyan, kailangan pa ring sumugod ang mga sundalo, di ba? Kailangan pa rin nilang makarating sa posisyon ng mga Ukranyano. At ang tanging paraan ay maglakad. Magaan na infantry, mga sundalong may magagaan na armas. Naglalakad ng paisa-isang grupo, nagtatago mula sa thermal cameras gamit ang aluminum na kumot. Isipin mo ang eksena, taong 2025 na tayo, ang pinakamakabagong digmaan sa kasaysayan. Ang mga sundalong Ruso ay sumusugod habang nagtatago sa ilalim ng mga kumot. Ginagamit ngayon ang isang siglong taktikang laban sa makabagong teknolohiya. Alam mo ba ang kapalit nito? Tingnan mo, napakabrutal nito. Ayon sa mga ulat ng Ukranya, nawawalan ang Rusya ng halos 1,000 sundalo araw-araw noon. Magkwenta ka, iyon ay 30,000 kaswalti kada buwan, kabilang ang mga namatay at nasugatan. At heto ang numero na nagpapalala pa lalo sa lahat. 30,000 kada buwan ay eksaktong maximum na kayang palihim na ma-recruit ng Rusya bawat buwan. Sa madaling salita, lahat ng bagong sundalo na dumarating ay nauubos na rin sa parehong buwan. Walang natitirang reserba, walang planong B. Literal, isa itong makinang panggiling ng karne na umaandar sa sukdulan. Kumpirmado ng intelihensyang kanluranin, kabilang ang mga Briton na ang mga nawalang sundalo ng Russia mula nang magsimula ang digmaan ay lampas na sa 250,000 katao. At malaking bahagi ng mga pagkalugi na ito ay nangyari sa mga opensiba tulad ng sa Pokrovsk, kung saan ang lumang estratehiya ng Russia na magpadala ng mas maraming tao sa problema ay sumalpok sa teknolohiya ng Ukraine. Diretso ang paglalarawan ng Institute para sa pag-aaral ng digmaan sa nangyayari. Ang mga opensiba ng Russia sa Pokrovsk, gumastos sila ng hindi matatagalan na dami ng tao at kagamitan. Pero may pangalawang kwento na nangyayari dito. Isang kwento na hindi natin nakikita sa mga kamera, isang digmaan sa loob mismo ng hukbong Ruso. Noong Nobyembre ng 2025, may lumabas na video sa social media. Inilathala ito ng kilusang ATESH na isang grupong lumalaban mula mismo sa loob ng Rusya. At ipinakita ng video ang isang nakakagulat na bagay. Isang truck militar ng Rusya na may sikat na Z na ipininta sa pinto na nasusunog. At sino ang nagvi-video? Isang sundalong Ruso mula sa ika-115 brigada. Siya mismo ang nagsindi ng apoy sa sarili niyang truck militar. Ang dahilan? Yung truck ang magdadala sa unit niya papuntang Pokrovsk sa gilingan ng karne. At nagpasya siya na mas mabuting maakusahan ng sabotahe kaysa mamatay sa isang suicide na atake. Ipinapaliwanag ng pahayag ng kilusang ATESH ang lahat. Sinasabi nila na sa paggawa nito, nagagawa ng mga sundalo na maantala ang pagpapadala ng unit at mailigtas ang kanilang sariling mga buhay. Nakikita ng mga sundalo na ipinapadala sila ng mga komandante sa tiyak na kamatayan. Walang pagkakataon para magpahinga, walang pagkakataon para ma-evacuate. Hindi lang ito isang kasong indisiplinang militar.
Ito ay ang tuluyang pagbagsak ng tiwala sa pagitan ng mga komandanteng Ruso at ng mismong mga sundalo. At may mas malala pa. Natuklasan ng independenteng medyang Ruso na Vyorska ang mahigit 100 komandanteng Ruso na inakusahan ng pagpapahirap at pagpatay sa sarili nilang sundalo sa Ukraine. Ang mga dahilan, hindi pagsunod sa utos, pagtanggi na sumali sa mga suicide attack, o simpleng paghingi ng perang ipinangako sa kanila nang sila ay nasugatan. May pangalan pa nga ang mga sundalong Ruso para dito. Tinatawag nila itong Maziro. Tinuturing ng mga komandanteng Ruso ang kanilang tropa na parang itinatapong pyesa, hindi bilang tao. Ngayon, subukan mong ilagay ang sarili mo sa kalagayan ng sundalong Ruso na yan. Nakakatanggap ka ng utos na pumunta sa Pokrovsk. Alam mong lugar ito ng kamatayan na sinisira ng mga drone. Alam mong napakaliit ng tsansa mong mabuhay. Alam mo rin na kung susuwayin mo ang utos, posibleng ikaw pa ang patayin ng sarili mong komandante. Wala ka ng ibang pagpipilian, tama ba? Kaya may ilang sundalo na nakahanap ng ikatlong opsyon. Sabotahe, pagsunog ng mga truck, pagpapabagal ng lahat, paggawa ng kahit ano para lang makaligtas. Dito nagsisimulang magkaugnay ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit nabigo ang 170,000 sundalong Ruso na mapanatili ang gusali sa Pokrovsk. Hindi lang dahil mas maganda ang mga drone ng mga Ukranyano o dahil magaling ang ika-425 rehimento sa ginagawa nila. Dahil nagkakawatak-watak na ang hukbong Ruso. Kapag ang sarili mong mga sundalo ay hindi na naniniwala sa misyon at wala nang tiwala sa mga komander, walang magagawa ang dahas. At dito tayo dumating sa huling yugto, ang sagot ng Kremlin. Kasi isipin mo, kagagaling mo lang sa matinding kahihiyan. Nabisto agad sa lahat ang iyong propaganda. Sinusunog ng sarili mong sundalo ang kagamitan para hindi magamit sa labanan. Ano ang gagawin mo? Kung ikaw si Putin, babaguhin mo ang buong laro. 5 ng Nobyembre, 2025. Sa araw ding iyon itinaas ng ika-425 rehimento ang bandila. Ang ministro ng Depensa ng Rusya, Andrei Belousov, ay lumitaw sa isang pagpupulong ng Konseho ng Seguridad katabi ni Putin. At siya ay nagbitiw ng isang bomba. Sinabing kailangan ng Rusya na agad simulan ang paghahanda para magsagawa ng malawakang nuklear na pagsubok. Agad-agad, malawakan. Sinubukan ng Kremlin na ipresenta ito bilang sagot sa pagsubok ng United States Minuteman III missiles. Ngunit nilinaw ng mga analis ng geopolitika kabilang ang sentro ng mga pag-aaral na estratehiko at internasyonal. Isa itong kalkuladong galaw. Direktang senyas para sa Washington. Hindi ito isang emosyonal na reaksyon sa nangyari sa Pokrovsk. Isa itong sinadyang pagtatangka na ilihis ang usapan, takasan ang kabiguan sa labanan, at lumipat sa banta ng nuklear. Sumali rin ang propaganda machine ng Russia sa klima ng pagkataranta. Nagsimula silang magbanta ng mga pag-atake sa baybayin ng Estados Unidos, Pransya at United Kingdom gamit ang torpedong nuklear na Poseidon. Nakikita mo ba ang pattern? Kapag nabigo sa labanan, gamit ang mga sundalong walang sapatos, nakakaranas ng kahihiyan sa munisipyo, nakikita ang sarili nilang mga sundalo na sinusunog ang mga truck. At pagkatapos ay sisigaw tungkol sa mga sandatang nuklear at Poseidon. Ito ang pinakamalinaw na larawan ng kawalang pag-asa na kinasadlakan ni Putin. Hindi niya kayang ibenta ang tagumpay sa sarili niyang mga tao. Dahil kahit ang mga sundalo sa unahan ay alam na kasinungalingan iyon at sila ay nag-aaklas. Kaya ang totoong nangyari sa Pokrovsk noong Nobyembre ng 2025 ay higit pa sa isang taktikal na pagkatalo. Higit pa ito sa isang mahusay na naisagawang operasyon. Ito ang sandali kung saan nagbanggaan ang dalawang ganap na magkaibang pilosopiyang militar at ang isa sa mga ito ay nabasag. May lumang doktrinang Sobyet si Putin. Dahas, sunod-sunod na pag-atake at pagbato ng mas maraming sundalo hanggang maresolba ang problema. Samantala, naroon ang makabagong digmaan sa Ukranya. Mga elite na unit tulad ng ika-425 rehimento, asimetrikong taktika, teknolohiya ng drone, at ang pinakamahalaga, pagpapahalaga sa buhay ng mga sundalo. At gaya ng nakikita mo, sa digmaang ito, natalo ang lakas brutal. 170,000 sundalo ay hindi man lang nagawang ipagtanggol ang isang gusali para gumana ang propaganda.
Ang mahalaga ay kung ano ang ipinapakita nito. Ang panlipunang kontrata ni Putin sa mga Ruso at sa hukbo ay napupunit na sa mga linya ng labanan. Nangako si Putin ng isang malakas na hukbo at tiyak na tagumpay, pero ang sundalong Ruso na ipinapadala sa Pokrovsk ay hindi nakakakita ng malakas na hukbo. Nakikita niya ang makinang panggiling ng karne, hindi tagumpay kundi tiyak na kamatayan. Imbes na maniwala sa propaganda, nagre-rebelde ang sundalong ito. Sinunog niya ang sariling truck. Ang aksyon ng mga sundalo ng Ateche ay mas malaking dagok sa rehimen ni Putin kaysa doon sa bandila sa munisipyo. Ipinapakita nitong hindi na umeepekto ang kasinungalingan at umabot na ang katotohanan sa pinakamababang hanay ng hukbong Ruso. At natatalo na ni Putin ang digmaan kahit sa sarili niyang sundalo. Gusto mong malaman, hindi mababago ng mga banta ng nuklear ni Ministro Belousov yan. Dahil sa huli, kahit ang unang digmaang pandaigdig ay natapos hindi dahil sa isang malaking mapagpasyang labanan, kundi dahil sa pagbagsak ng buong mga sistema at mga bansa. At ang dobleng pagbagsak na nakita natin sa Pokrovsk, ang simboliko at ang panloob, ay maaaring simula ng katapusan para sa sistema ni Putin. Walang sistemang nagtatagal kung inaaklasan ng sariling sundalo. At malaking kahihiyan ito sa gitna ng labanan. Ngayon, sabihin mo sa akin, sa palagay mo, ano sa tingin mo ang mangyayari mula ngayon? Sa tingin mo ba kakayanin ng Rusya na mapanatili ang ganitong sitwasyon ng matagal? Ilagay ang sagot sa komento. At kung sa tingin mo mahalaga ang analysis na ito, i-share mo ang video na ito at mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang content tungkol sa geopolitics at mga modernong labanan. Salamat sa panonood.